Mga kapatid kay Kristo, nagtitipon tayo ngayon sa harapan ng Diyos upang simulan ang ating araw sa isang panalangin sa umaga, na naghahanap hindi lamang ng direksyon para sa mga gawain at hamon na naghihintay sa atin, kundi pati na rin ang kapayapaan na siya lamang ang makapag-aalay sa atin. Nagising ka na ba na may ganoong sikip sa iyong dibdib? Iniisip kung paano mo mababayaran ang iyong mga buwanang bayarin. Naramdaman mo na ba na ikaw ay natigil sa isang walang katapusang ikot? Nahihiyapan araw-araw at pinapanood ang iyong mga utang na tumataas. Mayroon bang paraan para sa mga nasubukan na ang lahat ngunit nararamdaman pa rin ng mga problema sa pananalapi? Ngayon, gusto kitang anyayahan sa higit pa sa isang panalangin. Nais kong dalhin ka sa isang pakikipagtagpo sa isa na may kapangyarihang baligtarin ang anumang sitwasyon. Ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan, kung saan walang mga pader, na ginagawang kasaganaan ang kakapusan at siyang nagpapalit ng mga kwento ng sakit sa mga patotoo ng tagumpay. Dahil kapag inilagay natin ang ating buhay pinansyal sa kanyang mga kamay, hindi na tayo nag-iisa sa laban. Ang mga utang ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong bulsa. Sinisira nila ang pananampalataya, iniistorbo ang pagtulog, lumilikha ng kahihiyan, at inaalis ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Ngunit ngayon ay maaaring ang simula ng isang bagong ikot. Ngayon ay maaaring ang unang araw ng iyong kalayaan sa pananalapi. Dahil may Diyos na hindi lamang nagbibigay ng ating pang-araw-araw na pagkain, tinuturuan din niya tayo kung paano maghasik, kung paano mag-ani, kung paano bumuo ng isang bagay na matibay, masagana at nagtatagal. Itinuturo sa atin ng Biblia, kapag una nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, lahat ng iba pang bagay ay idinaragdag sa atin. Kabilang dito ang pinakapangunahing pangangailangan, kabuhayan, direksyon at maging ang kakayahang pangasiwaan ang ating natatangga. Ang Diyos ay hindi laban sa iyo na umunlad. Utol siya sa pagiging alipin mo sa utang. At ngayon, sa panalangin, sabay-sabay tayong sumigaw para sa kaligtasan. Panginoong aking Diyos at aking Ama, sa pangalan ni Jesucristo, ako ngayon ay nakatayo sa harapan mo, ngayong umaga na magsisimula, upang pasalamatan ka para sa isa pang araw ng buhay. Kahit na sa harap ng mga pakikibaka, naipon ng mga utang, at ang emosyonal na presyon na dinadala ko sa loob ko, kinikilala ko na ikaw ang aking kabuhayan, ang aking kanlungan, ang aking hindi maubos na pinagmumulan ng panustos. Ama, alam mo kung ano ang hindi nakikita ng iba. Alam mo kung gaano ako kahirap sa mga pangakong hindi ko kayang tuparin. Ang mga gabi kung kailan ang tulog ay ninakaw ng pag-aalala tungkol sa bukas. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong mga kamay. Isinusuko ko ang aking paghihirap, ang aking kahihiyan, ang aking kawalan ng lakas. Alam kong hindi ko na kaya itong mag-isa. Kailangan ko ang iyong tulong, ang iyong patnubay at ang iyong panghihimaso. Pasukin mo ang buhay ko sa pananalapi ngayon, Panginoon. Magsimulang magdala ng kaayusan kung saan may kaguluhan, liwanag kung saan may kalituhan, kapayapaan kung saan may kabigatan lamang. Sinisira nito ang bawat siklo ng kakapusan na naulit sa aking kasaysayan. Buksan ang aking mga mata upang maunawaan kung saan ako nagkamali, kung saan ako naging walang ingat o pabaya. At ibuhos mo sa akin ang kaunungan na nagmumula sa itaas, upang malaman ko kung paano gamitin ng may katalinuhan at layunin ang lahat ng bagay na inilalagay ng Panginoon sa aking mga kamay. Espiritu Santo, gabayan mo ang aking mga hakbang sa bagong araw na ito. Naway gabayan mo ang bawat desisyon ko. Naway ang aking mga iniisip ay naayon sa iyong kalooban. Palayain ako mula sa mga mapanlinlang na dial, mula sa mga mapanganib na shortcut, mula sa mabitag na tila mga pagkakataon. At sa pangalan ni Jesus, alisin sa akin ang bawat pinasyal na bono, bawat namamana na sumpa, bawat negatibong salita na ibinato laban sa aking buhay sa lugar na ito. Kahit ngayon ay hindi ko pa rin nakikita ang solusyon. Naniniwala ako na ang Panginoon ay gumagawa na para sa akin. Naniniwala ako na ang iyong probisyon ay darating. At sapat na iyon upang mabayaran ang mga utang, muling ayusin ang aking buhay, at magtanim ng mga bagong binhi ng kasaganaan. Sinasabi ng iyong salita na ang Panginoon ang may-ari ng ginto at pila. Kaya't nagpapahinga ako sa katotohanan ito, at patuloy na nagtitiwala na ang iyong panahon ay perpekto. Naway ang panalangin ito ay hindi lamang maging isang emosyonal na sandali, ngunit ang simula ng tunay na pagbabago. Naway gawin ko ang unang hakbang tungo sa kalayaan ngayon, at na sa bawat bagong bukang liwayway, nakikita ko ang mga bunga ng katapatan, ng disiplina, ng pagtitiwala sa iyo.
Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng tipan, at kapag hinahanap ka namin ng buong puso, hindi kami kailanman walang magawa. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, mag-iwan ng Amen sa mga komento, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng isang himalang pinansyal. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-sign up ngayon para makatanggap ng pang-araw-araw na mga panalangin na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Sama-sama nating ipahayag na ang probisyon ay nagmumula sa Panginoon. Panginoon, sa pagsisimula ng araw, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pagtitiwala. Kahit na mukhang malaki pa rin ang mga hamon at mabigat ang mga utang, alam kong mas dakila ka sa anumang paghihirap na aking kinakaharap. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible. Ang Diyos na may solusyon sa tila dead end. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na buksan mo ang aking espiritual na mga mata upang makita ang higit sa kung ano ang nasa harapan ko. Turuan mo akong makita ang iyong probisyon kung saan kakapusan lang ang nakikita ko, at kilalanin ang mga pagkakataon para sa pagbabagong inilalagay ng Panginoon sa aking landas. Nasa Panginoon ang sagot sa bawat pagdududa ko, at nagtitiwala ako na, kahit sa katahimikan, ikaw ay gumagawa para sa akin. Ngayon, isinusuko ko ang lahat ng pinasyal na alalahanin ko sa iyong mga kamay, dahil alam kong hindi mo ako pababayaan. Kahit na tila sarado ang mga pinto, alam kong kaya mo itong buksan. Kahit na tila madilim ang daan, alam kong ang iyong liwanag ang makapagbibigay liwanag sa aking landas. Ama, sumisigaw din ako ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Kapag ang tuksong kumilos ayon sa salpok ay lumitaw, naway bigyan ako ng iyong banal na espiritu ng kaunawaan. Kapag ang mga pag-iisip ng kawalan ng pag-asa ay sumasailalim sa aking isipan, naway ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang nagbibigay ng kapayapaan sa aking puso. Turuan mo ako, Panginoon, na maging tapat sa maliit, upang ako ay maging mapagkakatiwalaan sa marami. Naway malaman ko kung paano igalang ang mga mapagkukunan na ibinibigay sa akin ng Panginoon, nang may integridad, kaunungan at pasasalamat. Inawag mo akong mamuhay na masaganang buhay, hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi pati na rin sa kapayapaan, sa kagalakan, sa balanse. Ang aking tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa puso, sa paraan ng pakikitungo ko sa kung ano ang mayroon ako, at hindi lamang sa kung ano ang nais kong makamit. Sa makatuwid, tulungan akong magpasalamat sa kung ano ang mayroon ako ngayon, at naway ang diwa ng pasasalamat na ito ay magbukas ng mga pintuan sa isang bagong yugto sa aking buhay pinansyal. Naiintindihan ko, Panginoon, na ang mga problema sa pananalapi ay kadalasang hindi lamang dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit kadalasang naugnay sa kakulangan ng kaunungan at kakulangan ng sapat na pamamahala sa kung ano ang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kinikilala ko na, sa maraming pagkakataon, hindi ko napamahalaan ang mga mapagkukunang ibinigay sa akin ng Panginoon sa pinakamabuting paraan na posible, dahil man sa kawalan ng pagpaplano, pag-unawa o kahit nakapabayaan. Alam ko na ang pamamahala sa pananalapi at materyal na mga ay-arian ay nangangailangan ng higit pa sa pagsisikap at pagsisikap. Ito ay nangangailangan ng kaunungan, direksyon at responsableng pamamahala. Kaya naman, ako ay lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Humihiling na turuan mo akong maging isang mabuting tagapangasiwa ng mga bagay na inilagay na ng Panginoon sa aking buhay. Naway maging tapat ako sa maliliit na bagay, upang ipagkatiwala sa akin ng Panginoon ang mas malalaking responsibilidad. Panginoon, dalangin ko na bigyan mo ako ng isang matalino at masigasig na puso, na may kakayahang maglano ng mabuti, mag-impok ng maingat, at mamuhunan ng matalino at patas. Naway hindi ako madala ng mga panandaliang udyok o ng mga pagnanasa para sa agarang kasiyahan. Ngunit, sa kabaligtaran, naway magkaroon ako ng kaunungan upang makilala kung ano ang mahalaga at kung ano ang panandalian. Ilagay mo sa akin, Panginoon, ang espiritu ng disiplina at pagpipigil sa sarili, na hindi nagpapahintulo sa sarili na mapangibabawan ng mga tukso ng consumerism o ng pagkabalisa na madalas na sumusubok na ilayo ako sa iyong kapayapaan. Turuan mo akong unahin kung ano ang talagang mahalaga at mamuhay sa balanseng paraan, nang hindi hinahayaan ang aking sarili na magambala ng materialismo o panggigipit ng lipunan. Naway matuto akong maging tapat sa maliliit na bagay, upang sa malalaking bagay ay mapagkakatiwalaan din ako. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang tapat na Diyos, at sa makatuwid, kahit na sa mga paghihirap na kinakaharap ko ngayon,
Maaari akong magkaroon ng buong pagtitiwala na ang iyong kamay ng probisyon ay hindi mabibigo. Kahit na ang mga bagay ay tila mahiyap o walang solusyon. Alam kong ikaw ang laging sumasagip sa akin. Sinasabi ng iyong salita na lahat ng ginagawa ng Panginoon ay mabuti at sa makatuwid. Naniniwala ako na, kahit sa mga sandali ng pakikibaka at kakapusan, ikaw ay gumagawa sa aking buhay. Inihahanda ang aking puso at aking espiritu para sa isang bagong panahon ng kasaganaan. Hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa emosyonal, espiritual at pamilya. Alam ko na ang iyong mabuting gawa sa akin ay matatapos. At kahit na hindi ko agad makita ang pagbabago sa aking kalagayan, ikaw ay nasa trabaho, ginagabayan ako sa bawat hakbang at inihahanda ang daan sa harap ko. Pinipili ko, Panginoon, na magtiwala sa iyong perpektong panahon. Alam ko na madalas akong nawalan ng pasensya, kahit na pagkabalisa, na gustong malutas kaagad ang mga bagay. Ngunit alam ko na ang iyong timing ay palaging ang pinakamahusay. Kahit na hindi pa nakikita ang pagbabago, kahit na ang pagbabago sa aking pananalapi ay hindi mangyari sa isang gabi, nagtitiwala ako na inihahanda ng Panginoon ang lahat para sa aking ikabubuti. At, sa lalong madaling panahon, makikita ko na ang mga binhing itinanim ko sa tulong mo. Alam ko na, kahit na hindi ko lubos na naunawaan ang iyong mga paraan, ang Panginoon ay may plano para sa aking buhay na mabuti, perpekto at kaaya-aya. Higit pa rito, Panginoon, nais kong hilingin na ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa ng tao, ay bumaha sa aking puso at isipan. Naway ang pagkabalisa, na kadalasang bumabagabag sa akin, dahil sa kakulangan ng mapagkukunan, ay mapalitan ng pangmatagalang kapayapaan, na tanging ang Panginoon lamang ang makapag-aalay. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng lubusan, batid na ikaw ang aking tagapagbigay, at kung hahanapin ko muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa akin. Naway malaman ko kung paano maghintay sa iyo ng matiyaga, nang hindi nagmamadali, nagtitiwala na, sa tamang panahon, bubuksan ng Panginoon ang mga kinakailangang pintuan at akayin ako sa kasaganaan na nakahanda na para sa akin. Naway magpahinga ako sa iyong pag-ibig at iyong katapatan, batid na, sa bawat sitwasyon, ikaw ang aking tulong, aking lakas at aking pag-asa. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo, dahil alam kong kahit hindi ko nakikita ang mga nangyayari sa paligid ko, ikaw ang may hawak ng lahat. At kahit na ang mga paghihiyap ay tila mas malaki kaysa sa aking kakayahang harapin ang mga ito, nagtitiwala ako na, sa tulong mo, malampasan ko ang mga ito. Nagpapasalamat ako sa iyong patuloy na paglalaan, sa iyong presensya sa aking buhay at sa pagpapaalala sa akin na, anuman ang panlabas na kalagayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang magtiwala sa iyo. Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng matalino, maingat at puno ng pananampalataya, batid na, sa bawat hakbang, gagabayan at susuportahan mo ako. Ngayon, hindi ako lumalapit sa iyo, Panginoon, naghahanap lamang ng agarang solusyon sa pananalapi. Ngunit humihiling ako ng malalim at kumpletong pagbabago sa aking buhay. Nananawagan ako para sa isang kabuwang pagpapanibago ng aking pag-iisip, lalo na tungkol sa pera, kasaganaan at kasaganaan. Alam ko na, madalas, ang paraan ng pagtingin ko sa mga aspetong ito ay hindi sumasalamin sa mga prinsipyo ng iyong kaharian. Sa makatuwid, hinihiling ko na ang iyong salita ay magbago ng aking paraan ng pag-iisip, upang aking maunawaan na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang sa materyal na kayamanan, kundi sa mga halaga ng iyong kaharian, pagkabukas palad, kaunungan, katapatan at katarungan. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay ayon sa mga prinsipyong iyong itinatag, upang ang aking buhay ay isang pagpapahayag ng iyong kasaganaan, hindi lamang sa pananalapi, kundi maging sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ako ay sumusuko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga alalahanin, aking mga pagkabalisa, aking mga pagdududa at tako. Kinikilala ko na, sa maraming pagkakataon, ang mga alalahanin tungkol sa pananalapi ay nagpapalayo sa akin mula sa tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hinihiling ko na, sa iyong awa at kaunungan, ang Panginoon ay magdadala ng sagot na aking inaasam-asam, alinsunod sa iyong soberanong kalooban. Inilalagay ko ang aking buhay pinansyal, kasama ang lahat ng aking mga limitasyon at kahirapan, sa iyong mga kamay. Lubos akong nagtitiwala na, sa tulong mo, lalabas ako mula sa sitwasyong ito ng mas malakas, mas matalino at mas handa na harapin ang lahat ng mga hamon na naghihintay sa hinaharap. Naniniwala ako na ikaw ay tapat at na, sa iyong perpektong oras,
Ang mga pinto ay magbubukas at ang landas ay gagawin. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin ako ng may katiyakan na ang Panginoon ay kumikilos ng makapangyarihan sa aking buhay. Kahit na hindi ako nakakakita ng aking natuwal na mga mata. Amen. Minamahal na Ama, habang patuloy akong nagdarasal, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga alalahanin sa pananalapi. Sa kabila ng mga paghihiyap at panggigipit na aking kinakaharap, alam kong higit ka sa anumang hamon o balakid. Kahit na ang landas sa unahan ko ay tila walang katiyakan at walang pag-asa, nagtitiwala ako na ang Panginoon ay gumagawa para sa akin. Ikaw ang nagbubukas ng mga pintong hindi kayang isara ng sinuman, naghahatid ng mga sagot na madalas ay hindi ko maisip. Sa iyo, Panginoon, nakatagpo ako ng pagtitiwala na, kahit na sa kahirapan, ang iyong kamay ng panustos ay hindi nagkukulang. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko na i-renew mo ang aking pananaw tungkol sa pananalapi. Turuan mo akong maging mas mapagpasalamat sa lahat ng mayroon ako. Gaano man ito kasimple o maliit. Tulungan akong maunawaan na ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa isang pusong nagpapasalamat, na kinikilala ang iyong pangangalaga at ang iyong katapatan sa bawat detalye ng buhay. Nawa, mula sa pasasalamat na ito, buksan ng Panginoon ang mga bagong pintuan ng kaunlaran, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa emosyonal, espiritual at relasyon. Naway matutunan kong makita ang lampas sa mga paghihirap, natukuyin sa mga mapanghamong sitwasyon ang mga pagkakataong inihanda ng Panginoon para sa akin. Na, sa halip na hayaan ang aking sarili na lamunin ng mga paghihirap, nakikita ko ang iyong layunin sa likod ng bawat pangyayari. Nagtitiwala na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat. Panginoon, alam ko na ang utang at mga paghihirap sa pananalapi ay hindi isang pasanin na gusto ninyong pasanin ko. Sa makatuwid, nang may pananampalataya at pagtitiwala, iniaalay ko ang lahat ng aking mga alalahanin sa pananalapi sa iyong mga kamay. Naway bigyan ako ng Panginoon ng kaunungan upang pamahalaan kung ano ang mayroon ako, at pag-unawa upang hindi mahulog sa mga tukso, pabigla-bigla na mga desisyon na maaring humantong sa akin sa higit pang mga paghihirap. Turuan mo akong mamuhay sa balanseng paraan, kung ano ang ibinigay na sa akin ng Panginoon, nang hindi nababahala kung ano ang kulang sa akin. Naniniwala ako na kapag ako ay tapat sa maliit, ang Panginoon ay magtitiwala sa akin ng higit pa. Naway ako ay maging responsable at matalino, laging naghahanap ng iyong direksyon, upang ang aking pananalapi ay pangasiwaan ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko ngayon, Ama, para sa kumpletong pagbabago ng aking pag-iisip sa pananalapi. Naway maging mabuting tagapangasiwa ako ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ang kinikilala na ang lahat ng mayroon ako ay regalo ng kanyang biyaya. Panginoon, naway ang kaunlaran na iyong ninanais para sa aking buhay ay hindi lamang material na hangarin, kundi kasaganaan sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Naway lumago ako hindi lamang sa kayamanan sa pananalapi, kundi pati na rin sa kaunungan, sa kapayapaan, sa mga relasyon at sa kalusugan. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong kaharian, kung saan ang tunay na kaunlaran ay nagmumula sa paglilingkod sa iba, pagiging tapat, pagbibigay ng bukas palad at pamumuhay ng malayunin. Tulungan mo akong maunawaan na ang tunay na kayamanan ay nasa pagsunod sa iyong kalooban at sa paggawa nito. Lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa akin. Nawa, sa bawat pasya sa pananalapi na aking gagawin, lagi kong hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katarungan. Batid na, sa ganitong paraan, asikasuhin ng Panginoon ang lahat ng aking mga pangangailangan. Turuan mo akong mamuhay ng may kaunawaan, maging matalino sa aking paggastos, maging bukas palad, ngunit maging matalino din sa pag-iimpok at pamumuhunan, upang ako ay maging isang pagpapala sa iba, gaya ng naging pagpapala sa akin ng Panginoon. Ama, tulungan mo akong maging tapat sa lahat ng bahagi ng aking buhay, kabilang ang pananalapi. Nawa, kapag pinangangasiwaan ang ibinigay sa akin ng Panginoon, ako ay maging tapat, masinop at matalino, batid na tinutupad ko ang iyong layunin para sa aking buhay. Nawa, sa lahat ng aking mga pagpili, ay masalamin ko ang iyong kabutihan at katapatan. At naway ang aking buhay ay maging isang patotoo sa iyong pag-ibig at iyong pagkakaloob. Panginoon, dalangin ko na gabayan mo ang aking mga hakbang at baguhin ang aking buhay pinansyal ayon sa iyong perpektong plano. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa at sa lahat ng iyong gagayin pa. Nagtitiwala ako sa iyo, alam kong sa iyo ko ang aking kabuhayan at aking panustos.
Salamat sa pagpapaalala sa akin, sa gitna ng lahat ng hamon, na ikaw ang aking pastol at wala akong pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko na naniniwala na ang Panginoon ay kumikilos ng makapangyarihan sa aking buhay. Panginoon, nawa ang iyong kapayapaan ay sumakop sa aking puso sa sandaling ito. Itaboy sa akin ang bawat diwa ng pagkabalisa, bawat pag-iisip ng kawalan ng pag-asa. Gusto kong matutong magpahinga sa iyo, batid na, gaya ng sabi ng iyong salita, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ipinapahayag ko na bukas ang mga pinto para sa akin. Ipinapahayag ko na ang mga mapagkukunan ay dumating. Ipinapahayag ko na maibabalik ang buhay ko sa pananalapi, dahil tapat ang Panginoon. Ama, naway hindi lamang ako umasa ng isang himala, ngunit naway maging handa akong gawin ang mga kinakailangang aksyon upang matanggap ang iyong inihanda. Naway lumakad ako ng may kumpiyansa at pananampalataya, batid na sa lahat ng bahagi ng aking buhay, ang Panginoon ang aking tagapaglaan. Isinusuko ko, Panginoon, ang buong pagkatao ko sa iyo. Matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang aking trabaho, ang aking pananalapi, ang aking mga proyekto at ang aking pamilya. At iyon, simula ngayon, nagsisimula akong makakita ng bagong daloy ng mga pagpapala sa lahat ng mga lugar na ito. Kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso at naniniwala kang handa ka nang makakita ng mga pagbabago sa iyong buhay pinansyal, mag-iwan ng Amen sa mga komento. Kung sa tingin mo ay makakatulong ang panalangin ito sa isang tao, ibahagi ito sa kanila at tulungan kaming ipalaganap ang mensaheng ito ng pananampalataya at pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para masundan ang lahat ng pang-araw-araw na panalangin na lalong magpapatibay sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo at naway magkaroon ng masaganang pagbabago sa pananalapi.